Hi, magandang araw! Sa video na to, ituro ko naman sa inyo kung paano nga ba kumuha ng pag-ibig number online. Step by step ang procedure, super easy lang, hindi mo na kailangan pumunta sa branch at gamit lamang ang ating cellphone. Para maka-apply sa pag-ibig number, kailangan natin ng isang valid government ID. Pwede din ang digital galing sa inyong cellphone. Kailangan mo rin ng isang selfie photo hawak ang iyong valid ID. At kung ikaw naman ay employed na at nag-a-apply ka pa lamang ng iyong pag-ibig number, kailangan mo ng details ng iyong employer, like business name at business address. So, para ma-prepare ko na ang aking requirements, pinicturean ko lamang ang aking valid ID at nagpa-picture din ako hawak ang aking valid ID at sinave ko ito sa aking gallery. So, simulan na natin. Pumunta sa Google search at hanapin mo ang www.pagibigfundservices.com. And then dito, i-click mo ang Be a Member or Register. And then, magpa-pop up ito, i-click mo lang ang Continue. At after clicking, madadirect ka dito sa kanilang online members data form. I-fill up mo lang to base sa iyong information, your last name, first name, middle name extension kung meron, and then your birth date. Kapag okay na, i-click mo ang Proceed. After mong maklik ang Proceed, mapansin mo na nag-extend lang naman yung form. So, i-indicate mo naman dito ang iyong mobile number, email address, at para naman dito sa nearest Pag-ibig Fund branch, pwede mong i-click yung arrow down, makikita mo yung suggested branch ng Pag-ibig. So, pumili ka lang kung ano yung pinakamalapit na branch sa lugar mo. Kapag okay na, scroll up mo lang at makikita mo naman itong CAPTCHA code. So, gayahin nyo lang kung ano yung nag-a-appear na letters and then click Proceed. And then, may magsisend daw sa ating cellphone number na in-enter kanina para sa confirmation code. I-click mo yung Yes. So, after clicking Yes, ganito yung mag-a-appear. I-enter lang natin yung OTP code na na-receive natin sa ating cellphone. Ganito yung sample text na marireceive natin. So, i-enter lang natin dito and then click Proceed. After ma-verify ang ating code, madadirect ka dito sa continuation ng ating members data form online. Mapapansin mo dito sa taas, ito yung mga steps na dapat natin pagdaanan para makumpleto ang ating registration. So, balik tayo dito sa personal details. Para dito sa member's name, na-enter na natin kanina yan. So, enable na tong portion na to, i-double check nyo na lang. Scroll up at para naman ito sa iyong father's name information. Ilagay mo lang ang last name, ang first name extension kung meron, and then yung kanyang middle name. Scroll up at dito naman yung portion ng information ng iyong mother. Kailangan ay ito yung nag-a-appear na pangalan ng iyong mother sa kanyang birth certificate. At kapag okay na, scroll up again at dito naman ay yung portion ng information para sa iyong asawa. Pag-click mo ng arrow, nandito yung choices kung ano yung marital status na pwede mong i-choose. So, syempre, depende ito sa inyong status. Sa akin, ang pipiliin ko ay single. So, i-choose nyo lang kung ano nga ba yung marital status nyo at i-provide nyo na lang yung information na hihingin sa inyo like name ng inyong partner. And then, scroll up again para naman ito dito sa member's name. Kung ang pangalan nyo daw is nag-a-appear as same dun sa na-fill up nyo sa taas, i-check mo lang itong maliit na box at mag-automatic appear din yun dito. Pero kung hindi, pwede nyong i-fill up ito base dun sa nag-a-appear na pangalan sa inyong birth certificate. Scroll up again para sa additional details. Ilagay mo ang iyong gender, citizenship. Pwede mong i-blanko tong frequency of savings and then diretso ka na dito sa height and weight. And then scroll up again para naman ito sa place of birth. So i-choose mo lang kung saang country, region, province at municipality. Pwede mong i-check yung arrow down para sa mga suggested place at mas mabilis nyong mahahanap doon kung saang lugar kayo ay pinanganak. And then scroll up again para sa identification details naman to. I-indicate mo kung may TIN number ka na, SSS number. Kung ano yung available na meron kayo, i-indicate nyo lang. Kung wala, leave it blank. Kapag okay na, i-click mo ang next. At dito sa second step, ang ating address.
So, dito sa unang portion, ang iyong permanent home address. Ilagay mo lang yung kompletong home address mo. So, depende na sa inyo kung ano yung merong available sa address nyo. Kung building number, lot number, subdivision, i-indicate nyo lang. Scroll up again at itong portion naman ito ay para sa present home address. I-click mo lang itong maliit na box kung same yung permanent at present home address mo at mag-automatic appear ito dito sa portion na to. Pero kung hindi naman same, pwede mo namang ilagay ang iyong permanent address. So sa akin, same lang naman, kaya i-click ko lang itong box sa taas. At kapag okay na, scroll up again. At para dito sa preferred mailing address, pumili ka lamang ng isa kung saan mo gustong makareceive ng mail if in case na magpadala sa iyo si Pag-ibig ng documents through mail. So kapag okay na, i-click mo ang next. At para dito sa step 3, ang iyong contact details. Na-enter na natin to kanina, kaya i-double check nyo na lang ang cellphone number at email address. Pwede mo ding ilagay ang ibang contact number like Viber and Facebook if you want. Kapag okay na, i-click mo ang next. At para dito sa step 4, ang iyong present employment. Dito sa occupational status, pwede mo i-click yung arrow down at pumili ka kung ano yung status mo ngayon. Dito sa akin is unemployed kasi mag-a-apply pa lang yung nag-request nito. So kung currently employed naman kayo, ilagay nyo lang is employed tapos i-fill up nyo yung information or yung details ng inyong employer. At kapag okay na, scroll up again and then click next. At para naman dito sa next step, ito yung kung mayroon kang previous employer. Pero kung wala naman, i-click mo lang yung next. At sa part na ito, makikita mo yung option na add heir. Dito, ilalagay mo ang information ng taong magmamana ng benefits mo if in case na may mangyari sa'yo. Importante ito kasi sila yung mag-a-appear na legal heir mo. Pwede ang asawa, anak, magulang o kapatid. I-click mo lang yung add heir at ilagay mo ang full name, relationship at birthday nila. Huwag mong i-skip ang part na ito kasi ito yung pwedeng mag-claim ng mga benefits mo sa Pag-ibig kung kailangan. So kapag okay na, i-click mo lang ang save. So kada mag-a-add ka ng year, makikita mo yan dito naka-list kung ilan yung dineclare mo. Parang summary lang ito. Kapag okay na, i-click mo ang next. At para naman dito, ito naman yung ating attachment. So kanina, nabanggit ko na yung ating requirements, valid ID at saka selfie photo. So i-attach niya lang dito. So i-click niyo lang po itong select file. Tapos piliin niyo lang kung saan niyo sinave yung inyong selfie photo at saka ang inyong valid ID. At kapag okay na, click next. At para po dito sa last step, ang preview, ito yung summary ng lahat ng na-provide nating informations. At ito yung time para i-check kung tama at complete ang mga information. Kasi once na maklik mo ang proceed at masubmit mo ito, hindi mo na ito agad mababago. At kung wala naman, scroll up lang at hanapin mo itong proceed. To submit po, kailangan nating mag-certify at mag-agree sa kanilang terms. Kailangan nating i-click itong mga boxes sa side as indicating na nag-agree tayo sa kanilang terms. At kapag okay na, i-click mo ang Submit Registration. So wait lang po natin at ganito yung inyong mababasa. Congratulations, you have been successfully registered. Sa registration ng Pag-ibig number, ang una nilang ibinibigay talaga is yung Registration Tracking Number or yung RTN. So kagaya nito, pwede mo siyang screenshot or i-save sa inyong phone para gagamitin natin ito to monitor doon sa ating Pag-ibig number. And then may naka-take note din po dito, after 2 working days, makaka-receive daw tayo ng text mula kay Pag-ibig para sa ating Pag-ibig number. To inquire, punta ka ulit sa Pag-ibig Fund Services website. And then click mo itong Verify MID number. And then i-fill out mo lang yung tracking number mo dito sa taas. Ilagay mo ang iyong last name, take note po, last name, and then yung birth date mo. And then click submit. So nung trinay ko ito nung second day, at ito yung naging result. Pero nung itrinay ko ulit siya dun sa third day, ganito na yung naging result. Successful ang ating registration. Ito na ang ating permanent Pag-ibig number. And that's it!
Easy lang, 'di ba? So, comment down below kung naging successful din yung inyong registration. Ilalagay ko sa description ang Pag-ibig website para mas mabilis kayong maka-access. At hanggang dito na lang ang video na ito. See you sa next tutorial!